Magandang gabi mga kakwentuhan. Ang tampok po nating kwento ngayon ay ang ikalawang yugto ng kwento ng katiwala. Lumala ang mga pangyayari sa 3A. Ang mga bagay ay gumagalaw sa kanilang sarili. Ang mga drawer ay nagbubukas at nagsasara. Ang mga bulong. Ngayon may pahiwatig ng mga banta ay nag-uugong sa bakanting apartment. Si Mr. Big, sa wakas, ay kinilala ang kabigatan ng sitwasyon. Ay nagbumungkahin na tawagan ng isang pare. Isang mungkahin na kita kong parehong nakakatakot at kakaiba. Ang pare, si Father Michael. Isang mabait na mukha na lalaki. Ang mga mata ay may lalim ng pag-unawa na lampas sa kanyang mga taon. Ay dumating na sumunod na gabi. May dala siyang maliit na krus at isang aklat ng mga panalangin. Ang kanyang presensya ay matinding kaibahan sa nakakasuffocate na kapaligiran ng gusali. Sabay kaming lumapit sa 3A. Si Father Michael ang nanguna. Ang kanyang mga akbang ay matatag na matatag. Bumibigat ang hangin habang papalapit kami sa apartment. Ang amoy ng mga sampagita ay napakalakas at ang mga bulong ay walang tigil. Isang kanta ng mga nagdurusa ng mga boses na tila kumakamot sa aking katinuan. Nagsimula na magdasal si Father Michael. Ang kanyang boses ay nakakaaliw na panglaban sa bagyo ng masamang enerhiya na umiikot sa paligid namin. Lumalakas ang mga bulong. Nagbabago sa isang nakakakilabot na sigaw. Isang tunog na nag-alog sa mismong pundasyon ng gusali. Bigla, isang multo ang humiwalay mula sa kadiliman sa loob ng 3A. Isang umiikot ng bulkan ng itim na nagpapal sa masamang enerhiya. Lumipat ito patungo sa amin ng nakakatakot na bilis. Ang hugis nito ay nagbabago. Ang mga gilid nito ay hindi malinaw at malabo. Itinaas ni Father Michael ang kanyang krus. Maawit ng isang makapangyarihang awit. Ngunit ang multo ay tila hindi naapektuhan ng kanyang mga pagsisikap. Sumugod ito sa amin. Ang mga nagyayelong galamay nito ay umabot. Umahawak. Sinusubuan kaming hilahin sa madilim nitong yakap. Sumisigaw ako. Kusang umatras. Ang aking mga mata ay napuno ng takot. Tatumba si Father Michael. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Ngunit nanatili siyang matatag. Ang kanyang boses ay hindi nagbabago. Umatras sa multo. Pansamantalang natigilan. Pagkatapos ay sumugod muli. Ang kapangyarihan nito ay tila walang hanggan. Pagkatapos, sa isang kidlat na nakakasilaw na liwanag, ang multo ay naglaho. Nawala ng kasing bilis ng paglitaw nito. Ang mga amoy ng sampagita ay kumupas. Napalitan ng malinis, sariwang amoy ng ulan. Tumigil ang mga bulong. Napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Bumagsak si Father Michael. Sa kanyang mga tuhod, ang kanyang hininga ay hirap. Ang kanyang mukha ay nakaukit ng pagkapagod. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Father Michael na ang nilalang sa 3A ay isang nagiganti na espiritu. Isang babaeng naging biktima at pinatay sa apartment ng maraming taon na ang nakakalipas. Ang kanyang galit na pinatindi ng kanyang hindi nalutas na kalungkutan at ang kawalang katarungan ng kanyang kamatayan ay nagpakita ng sarili bilang isang masamang puwersa. Naghahanap ng katarungan
Napamalaan niyang pansamantalang sumpuin siya. Ngunit, binalaan niya ako na babalik siya. Umalis ako sa big apartment ng gabing iyon. Hindi ako makapag-stay. Ang alaala ng multo, ang nakakapanginig na bulong, ang kapansin-pansin pakiramdam ng galit, lahat ito ay nag-uusig sa akin. Naririnig ko pa rin ang mga bulong ko minsan. Isang mahinang alingawaw sa katahimikan ng gabi. At kung minsan, kapag pumipikit ako, nakikita ko ang kanyang mukha. Isang mukha na nakabaluktot sa isang ekspresyon at nabiganti na galit. Alam ko, ang gusali ay hindi na magiging tahimik pa.